Nag-aalala ka ba na baka wala kang anumang kabutihan? Nagsisettle ka na ba sa less dahil parang deferred ang expectation mo? Nawalan ka na ba ng tiwala sa iyong mga pangarap? Sumuko ka na ba sa kinabukasan? Marahil, pagkatapos mamuhunan ng oras, lakas, at mga mapagkukunan sa iyong mga pangarap, hindi ito nagbunga ng positibong resulta, at sa ngayon, ang takot ay nagbubunga na sa iyong buhay, at iniisip mo kung ito na ang katapusan ng daan para sa iyo. Mahal, hindi. Ang Diyos ay palaging gagawa ng paraan para sa iyo, kahit na ito ay nagsasangkot ng pag-ukit ng isang bagong landas para sa iyo mula sa kabubatan. Kaya niya yon. Ang pagnanais ng kanyang puso ay makita kang sumusulong, at gagawin niya ang anumang paraan upang maisakatuparan iyon sa iyong buhay. Mahal na kaibigan, kailangan kong ihinto mo ang pag-aalala. Napakahalaga mo sa Diyos. Alam ng Diyos na malapit ka nang mawalan ng pag-asa, kaya naman dinadala niya ang video na ito sa iyong paraan, upang hikayatin ka at tiyakin kung ano ang kaya niyang gawin. Siguraduhin panoorin mo ang video na ito hanggang sa dulo, dahil malapit nang ibalik ng Diyos ang iyong buhay, at ang iyong pag-asa ay maibabalik ngayon. Ngunit bago kami sumisid sa salita ng Diyos para sa iyo ngayon, hinihikayat ka naming mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa ito nagawa, at ay click din ang notification bell. Pagpalain ka ng Diyos. Unawain na ang Diyos ang arkitekto ng iyong kaluluwa. Ginawa kanyang kakaiba at naiiba, kaya naiiba ang iyong landas. Kaya, hindi mo masasabing tapos na ang iyong buhay. Halika, nagsisimula ka pa lang. Dahil buhay ka, ang panonood ng video na ito ay nagpapatunay na hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Mas malapit ka sa tugatog ng iyong buhay, higit pa sa iyong pinangarap o naisip. Ang iyong landas ay nakatakda upang maging mas maliwanag at mas maliwanag hanggang sa perpektong araw. Iyan ang salita ng Diyos para sa iyo. Sinabi niya iyan sa Kawikaan 4:18, ang landas ng matuwid ay gaya ng araw sa umaga, na lalong nagliliwanag hanggang sa ganap na araw. Mahal, ang iyong buhay ay magiging mas kaaya-aya. Gagawin ito ng Diyos. Siya ay tinatawag na Waymaker. Gumagawa siya ng paraan kung saan tila walang paraan, at hindi siya huminto. Sinasabi ng kasulatan, ang pag-asa na ipinagpaliban ay nagpapasakit sa puso. Sa madaling salita, kahit sino ay maaaring maging mahina ang puso kapag ang kanilang mga pagnanasa ay mas matagal kaysa sa inaasahan. Ngunit sa halip na masaktan, sinasabi ng Diyos, huwag kang mag-alala. Kung nasaan ka ay hindi ang katapusan ito ay isang liko lamang. Ang Diyos ang gumagawa ng daan. Gumagawa siya ng mga ilog sa disyerto, kaya hindi mo kailangang mag-alala. Tinitiyak ng Diyos na lahat ng sinabi niya tungkol sa iyo ay mangyayari. Kaya naman, hinihiling niya sa iyo na huwag nang mag-alala at manalangin. Gusto niyang malaman mo na may plano siya para sa iyo at magbubukas ng mga bagong pintuan, kahit nawalan ka na ng pag-asa. Kung nagtataka ka pa rin kung bakit hindi ka dapat mag-alala, o kung mayroon pang pag-asa na bumangon mula sa alabok ng kawalan ng pag-asa, narito ang ilang hindi nagbabagong katiyakan mula sa salita ng Diyos upang pukawin ang sariwang hamog ng pag-asa sa iyo. Numero 1, mahal ka ng Diyos nang walang pasubali. Ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo ay isang pangunahing pagdududa na bumabaha sa iyong isipan kapag naantala ang iyong inaasahan. Maaari mong maramdaman na hindi ka na mahal ng Diyos, ngunit mahal niya ito. Marahil ay paulit-ulit mo na itong narinig, ngunit mahal na anak ng Diyos, hindi ito glitch. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi mailalarawan at hindi maaro. Ang Diyos ay tumatakbo pagkatapos sa iyo araw-araw. Siya ay isang Diyos na nagbibigay sa iyo ng pagkain at gana kumain ng kung ano ang ibinigay niya sa iyo. Sa madaling salita, ipinakikita niya ang kanyang pagmamahal sa iyo sa pamamagitan ng pagpapakawala ng sapat na biyaya para sa iyo, kahit na ikaw ay mahina. Kung ikaw ay nahulog sa kasalanan, siya ay mabilis na nagpapatawad at nagpapanumbalik sa iyo, nagbibigay sa iyo ng pag-asa at kinabukasan, at laging gumagawa ng paraan para sa iyo. Hindi mo ba nakikita na ang Ama, sa gitna ng katotohanan na hindi mo siya kilala o ikaw ay naligaw ng landas,
ay dumarating pa rin sa paghahanap sa iyo at gumagawa ng paraan upang ikaw ay makauwi at makibahagi sa kanyang pagpapala. Ang pag-ibig ng Diyos ay gagawa ng paraan para sa iyo. Itatakda ka nito sa isang bagong landas na tatahakin at uunlad ka. Buksan ang iyong puso at tanggapin ang kanyang pagmamahal upang mahalin mo siya bilang kapalit. 1 Juan 4:8 Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang kanyang pag-ibig sa iyo ay naging dahilan upang ipadala niya ang kanyang bugtong na anak upang mamatay at tubusin ka sa kasalanan. Mula sa kwento ng paglikha, ang Diyos ay gumagawa ng mga paraan para mabuhay ka at magkaroon ng iyong mga paraan sa Kanya. Gumawa ng paraan ang Diyos para umiral ka dito sa earth. Gumawa siya ng paraan para mamuhay ka ng magandang buhay sa pamamagitan ni Adan at Eva sa Eden. Kahit na pagkatapos ng pagkahulog, ang Diyos ay hindi sumuko. Gumawa siya ng paraan para mamuhay ka sa pinakamataas na anyo, kung tatanggapin mo lang si Jesus bilang iyong personal na Panginoon at tagapagligtas. Sinabi ni Jesus na siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay, at walang makapupunta sa Ama maliban sa pamamagitan niya. Kaya, hindi pa nawawala ang lahat ng pag-asa. Kung sasabihin mo ang panalangin ito, Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Gawan mo sana ako ng paraan upang mabuhay ako para sa iyo. Amen. Binabati kita. Anong uri ng pag-ibig ang ibinuhos sa iyo? Ngayon, hayaang madama ng iyong puso ang init ng kanyang pagmamahal. Kapag nawala ka sa kanyang pag-ibig, ito ay isang tiyak na paraan upang manatiling umaasa. Kapag ikaw ay na kay Kristo Jesus, siguraduhin mong walang makapaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus. Kay Kristo, ang Diyos ay nagiging mas interesado sa iyo. Patahimikin ng Diyos ang naggangalit na dagat sa pagsasabing, kapayapaan, tumahimik ka. Ang mga naggangalit na kaisipan sa iyong isipan ay tatanggap ng kanyang kapayapaan at aalisin ang unos na iyong kinalalagyan ngayon. Gagawa ang Diyos ng landas para sa iyo sa pinakamabuting paraan na posible. Maaari mong harapin ang bagyo, ngunit hindi ganoon katagal. Ipapalakad ka niya sa tubig o tutulungan kang dumaan sa dagat sa tuyong lupa. Para sa kapakanan mo, maaari niyang bumubulwak ang tubig mula sa mga bato upang ipakita ang kanyang pagmamahal sa iyo. Walang imposible sa kanya. Upang mapanatili ka sa kanyang pag-ibig, unang minahal ka ng Diyos upang manatili ka sa kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagmamahal din sa kanya. Maaari mong mahalin ang Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang salita, mga tuntunin at mga tagubilin. Ang Biblia ay isang aklat na magbibigay daan sa iyo na maunawaan ang Diyos at magkaroon ng pangmatagalang kaugnayan sa Kanya. Nais mo ring maging madasalin dahil ang epektibong komunikasyon ay isang magandang paraan upang pumunta sa anumang relasyon sa pag-ibig. Makipag-isa sa ibang mga kapatid na nakatagpo din ng ganitong pag-ibig. Kaya kapag naunawaan mo ang katotohanan ito, mapapansin mo ang isang bagong landas na nagbubukas para sa iyo, at ang iyong pag-asa ay maibabalik. Numero 2, huwag mag-alala, simulan ang pagdarasal. Ang pag-aalala at pagdarasal ay dalawang aktibidad na nangangailangan ng oras at lakas, bagaman ang isa ay masisira ka habang ang isa ay gagawa sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit maaaring magkatabi sila. Panahon na upang simulan ang pagharap sa Panginoon sa mapagpakumbabang pagsamba at hindi sa pagkabalisa. Gaya ng sinasabi ng Biblia sa Filipos 4:6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, kundi sa pamamagitan ng panalangin at pakiusap, na may pasasalamat, iharap ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ang talatang ito ay nagpapahiwatig na kapag nagsimula kang mag-alala, inaalis mo ang iyong pagtitiwala sa Panginoon at inilalagay ito sa iyong mga kakayahan. Sa tuwing natutukso kang mag-alala, tandaan na gusto ng dyablo, ang iyong kalaban, na mag-alala ka. Naisip mo na ba kung bakit ngayon ay huminto ka sa pag-aalala tungkol sa isang bagay, pagkatapos sa susunod na araw ay babalik ka sa pag-aalala tungkol sa parehong bagay? Bakit hindi siya sumusuko na mag-alala ka?
Pinag-aalala ka ng kalaban dahil gusto niyang hadlangan ang iyong isipan, dalhin ang lahat ng iyong produktibong enerhiya sa isang bagay na magpapaubos sa iyo, mag-iwan sa iyo na pagod, at hindi mo magawang sumulong. Sa gayon ay paikliin ang iyong landas sa pamamagitan ng pag-akay sa iyo ng higit pa sa pagkabalisa, takot, at depresyon. Kita nyo, siya ang nagplano ng lahat ng ito. Kaya, hindi mo makikita ang malaking larawang inilagay ng Diyos sa unahan ng iyong buhay. Dapat mong malaman na ang Diyos ay hindi gagawa ng paraan para sa iyo kapag ikaw ay hindi magagamit na tahakin ang landas, at iyon ang dahilan kung bakit ang kaaway ay humaharang sa iyong isipan, na ginagawa mong kalimutan ang mga pangako ng Diyos at umasa sa iyong mga kakayahan. Gusto niyang gamitin mo ang iyong enerhiya para gawin ang kanyang pagbid sa halip na i-invest ang iyong enerhiya sa isang bagay na produktibo na makikinabang sa iyong buhay. Mahal, mauunawaan na ikaw ay pagod at pagod sa landas na iyong kasalukuyang tinatahak. Marahil ay hindi mo nakikita ang liwanag dahil ang iyong buhay ay naging madilim. Panahon na para manindigan. Pumili, itigil ang pag-aalala tungkol sa lahat at ilagay ang bawat bigat sa altar. Nagdadasal ka lang kapag nagdadasal ka. Oras na para sipain ang kalaban sa tabi at tumuon sa iyong landas. Ang pagdarasal ay aalisin ang landas ng bush, tuod, at dumi, at ilulunsad ka sa isang bagong landas. Pagkatapos ay matanto mo na ang iyong landas ay naitakda na at inilatad na, tutas patungo sa isang matagumpay na buhay. Kaya patuloy na manalangin at tingnan kung paano gagawa ng mga paraan ng Diyos. Magkakaroon ka ng sapat na makakain at mamimigay. Papasok ka sa kolehiyo, magbabayad ng iyong mga bayarin, makakakuha ng trabaho, at manirahan sa iyong asawa. Pangatlo, may layunin ang Diyos sa iyong buhay. Ang iyong buhay ay may layunin. Bago ka isinilang, kilala ka na niya at itinalagang propeta sa mga bansa. Ang salitang ito ay sinabi ng Diyos kay Jeremias sa Jeremias, bago kita inanyuan sa sinapupunan ay nakilala kita, bago ka isinilang ay ibinukod kita, hinirang kita bilang isang propeta sa mga bansa. Ang talatang ito ng Biblia ay nagsasaad na ang Diyos ay may nasa isip para sa iyo bago kanya nabuo. Ngunit paano mo matutuklasan ang layuning ito? Paano namin malalaman kung ano ang plano ng Diyos para sa iyo? Ang sagot ay nasa paghahanap sa Kanya. Dapat mong hanapin ang Diyos ng buong puso, humihiling sa Kanya na ihayag ang Kanyang layunin para sa iyong buhay. Noong nilikha ka ng Diyos, ito ay may misyon. Bukod sa paglilingkod sa Kanya, gumawa siya ng isang tiyak na misyon para sa iyo para maidagdag mo ang iyong kwota para buhayin ang isang namamatay na mundo. Hindi kay pinanganak para humalukip-kip. Napakaraming inilagay ng Diyos sa iyong mga kamay. Nais niyang gamitin ka upang maghatid ng pag-asa sa mga taong nagdurusa at liwanag sa mga nasa kadiliman. Ang Diyos ay gumawa ng paraan para masundan mo, at gumagawa pa rin siya ng mga paraan para sa iyo sa bawat hakbang ng iyong paraan upang mamuno ka sa buhay ng iyong mga pangarap at makamit ang layunin. Nagiging mahirap kung hindi mo alam ang kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. Maaaring sinusubaybayan mo ang isang kurso sa iyong buhay, ngunit hindi ka pa rin makakahanap ng katuparan. Sa huli, kung magpapatuloy ka sa landas na hindi sa iyo, hindi ka makakahanap ng direksyon, kalinawan, lakas, o sigasig na subaybayan ang landas ng mga kaganapan. Kung mayroon kang sigasig na kumilos, hindi ka makakarating sa patutunguhan ng Diyos. Maging ang Biblia ay nagsasabi sa Kawikaan 19:2 na, ang pagnanais na walang kaalaman ay hindi mabuti, at sinumang nagmamadali sa kanyang mga paa ay nawawala ang kanyang lakad. Kung nahihirapan kang malaman kung bakit ka nilikha ng Diyos, narito ang ilang paraan para matuklasan mo ang iyong bagong landas. Numero 1, maaaring magtaka ka kung bakit ka ipinanganak sa isang partikular na bansa at hindi sa ibang bansa. Ang sagot ay ang iyong layunin ay maaaring mag-ugat sa iyong kultura, pamumuhay at relasyon. Inilagay ka ng Diyos roon upang maging liwanag, upang hukayin ang mga karamdaman, at itaas ang kanyang pangalan sa maraming paraan. Kung saan ka ipinanganak ay maraming masasabi sa iyo tungkol sa landas ng Diyos para sa iyong paaralan o lokal na simbahan. Bilang 2,
Ang pagtatanong sa Diyos tungkol sa iyong layunin ay isang direktang paraan ng pagkuha ng impormasyon mula sa iyong pinagmulan at sigurado kang magiging tumpak ito. Habang naghahanap ka, sinisimula ng Diyos na ihayag ang kanyang plano sa iyo. Binibigyan ka niya ng mga hangarin, hilig, at pangarap na naayon sa kanyang layunin. Pangatlo, tandaan, ang pakiramdam na mabuti tungkol sa isang bagay ay hindi ginagawang layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Sinasabi ng Kawikaan 14 na oras 12 minuto, may 100 na tila matuwid sa isang tao, ngunit sa huli ay humahantong sa kamatayan. Ang layunin ng Diyos para sa iyo ay hindi laging madaling maunawaan. Minsan ito ay nababalot ng misteryo, at maaaring hindi mo makita kung ano ang hinaharap, ngunit maaari kang magtiwala na alam ng Diyos kung ano ang pinakamahusay para sa iyo. Maaari kang magtiwala na perpekto ang kanyang plano kahit na hindi mo ito nakikita. Ang pamumuhay sa labas ng layunin ng Diyos para sa iyong buhay ay hindi ligtas. Halimbawa, maaari bang mabuhay ang isang isda sa lupa? Gayon din, ang iyong kapalaran ay maaari lamang mamulaklak sa loob ng circumference ng layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Ang iyong landas ay hindi maaaring i-renew sa labas ng Diyos. Nasa Kanya ang manual para sa iyong pag-iral. Ang kailangan mong gawin ay, kapag natigil ka at hindi ka makakita ng daan, o nakarating ka sa isang junction, at hindi mo alam kung aling daan ang pupuntahan, hilingin sa Kanya na ipakita sa iyo kung saan ka dapat pumunta. Hindi mo kailangang alamin ang lahat sa iyong sarili. Huwag subukang kontrolin ang sitwasyon. Sa halip magtiwala sa Diyos. Magpasakot sa Kanya, at itutuwid Niya ang iyong landas. Magtiwala sa Kanya, at gagabayan ka Niya sa bawat hakbang ng daan. Kung nararamdaman mo pa rin na parang inaanod ka lang sa buhay at hindi ka sigurado sa plano ng Diyos para sa iyo, Jeremiah 20:11, sabi ng Diyos, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa iyo, sabi ng Panginoon. Mga planong paunlarin ka at hindi para saktan ka, mga planong magbibigay sa iyo ng pag-asa at kinabukasan. Ang mga salitang ito ay nangangako na ang Diyos ay may magandang plano para sa iyong buhay na magpapaunlad sa iyo at magbibigay sa iyo ng pag-asa. Hindi mo dapat ikumpara ang iyong sarili sa iba at maging ang iyong nakaraang tagumpay. Dapat kang kumilos tulad ng banal na obra maestra kung sino ka. Ang mga nilikha ng Diyos ay may kanya-kanyang karanasan, walang dalawang buhay ang magkatulad. Dapat mong bigyang pansin ang iyong mga karanasan sa buhay at alamin na hindi ka maaaring maging iba dahil ginawa ito ng Diyos. Ginagawa ng Diyos ang iyong buhay bilang mapagkukunan para sa paglikha. Ang iyong buhay ay isang ganap na bagong landas. Ang Diyos ay gumagawa ng paraan. Siya ay palaging gumagawa ng isang paraan para sa kanyang sarili, at ang iyong paglalakbay sa buhay ay lumilikha na ng iyong landas. Kaya, minamahal, huwag mawalan ng loob. Patuloy na hanapin ang Diyos. Patuloy na magtiwala sa Kanya, at ihahayag Niya ang Kanyang layunin para sa iyong buhay. Tandaan, ang layunin ng Diyos para sa iyo ay mas malaki kaysa sa iyong pinakamaligaw na mga pangarap. Ito ay isang layunin na magdadala sa iyo ng kagalakan, katuparan, at kasiyahan. Ito ay isang layunin na gagawing mahalaga ang iyong buhay. Dapat mong tandaan na gagawin ng Diyos ang lahat sa Kanyang oras. Ihanay mo ang iyong sarili sa layunin ng Diyos para sa iyong buhay upang hindi ka mag-alala kapag hindi Niya nagawa ang sinabi Niyang gagawin Niya. Gagawin pa rin Niya ito at hindi iyon nakasalalay sa iyong pagkabalisa. Ang pag-iisip ng Diyos ay mas mataas kaysa sa atin, tulad ng mga langit ay malayo sa lupa. Laging alam ng mabuting Diyos kung kailan dapat magbigay ng mabubuting regalo sa Kanyang mga anak, hindi dahil sila ay mabuti, ngunit dahil Siya ay mabuti. Kaya kailangan mong huminahon at hayaan ang Diyos na magpatuloy sa iyong buhay. Tandaan, ang Diyos ay gumagawa ng paraan para sa iyo kahit na hindi mo ito nakikita. Ngayon, magpatuloy tayo sa mga pagtitiyak sa banal na kasulatan upang matulungan kang panatilihing buhay ang iyong pag-asa. Numero 4, tiyak na magpapakita sa iyo ang Diyos at magpapadala sa iyo ng tulong. Ang Diyos ay mahabagin. Hindi ka Niya iiwan o pababayaan. Napakabait ng Diyos. Hindi ka Niya hahayaang masunog.
Hindi kanya hahayaang lamunin ng bagyo. Lagi siyang gumagawa ng paraan. Gumawa siya ng paraan para kay Jonas, maging sa tiyan ng isda. Pinakalma ni Jesus ang naggangalit na dagat at iniligtas ang kanyang mga tao. Gumawa siya ng paraan sa ilang. Naiintindihan ko na madaling makaramdam ng labis na pagkapagod at pag-iisa sa mga oras ng kawalan ng katiyakan at pakikibaka. Ngunit bilang anak ng pananampalataya, mayroon kang makapangyarihang katotohanan na dapat panghawakan. Ang iyong tulong at lakas ay nagmumula sa Diyos, ang may likha ng langit at lupa. Ang katotohanan ay isang matibay na pundasyon sa Diyos ang nagpapanatili sa atin na nakatayo anuman ang ating mga hamon. Ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat na may lalang ng sansinukob, na nagpahayag sa pagkakaroon ng mga bituin, mga planeta, at bawat nabubuhay na bagay. Siya ang nagtataglay ng lahat ng bagay ng sama-sama, namamahala sa takbo ng kasaysayan, at alam ang pinakamalalim na hangarin ng inyong mga puso. Kapag kinikilala mo ang Diyos bilang iyong pinagmumulan ng tulong at lakas, maaari mong harapin ang iyong mga takot at pagkabalisa ng may tapang at kumpiyansa. Maaari tayong magtiwala na ginagawa niya ang lahat para sa ating ikabubuti, kahit na hindi natin nakikita ang hinaharap. Maaari kang magpahinga sa kanyang presensya, alam na siya ang iyong kanlungan at kalasag. Ngunit paano mo makukuha ang banal na tulong at lakas na ito? Una, dapat tayong manalangin sa Diyos, ibuhos ang ating puso at isipan sa Kanya. Dapat nating hanapin ang Kanyang patnubay at karunungan, nagtitiwala na ibibigay niya sa atin ang direksyon na kailangan natin. Dapat din nating isawsaw ang ating sarili sa Kanyang salita, na nakahanap ng kaaliwan at pampatibay loob sa kasulatan. Habang lumalapit ka sa Diyos, makikita mo na ang iyong lakas at pag-asa ay nababago. Matutuklasan mo na hindi ka nag-iisa kundi napapaligiran ka ng isang mapagmahal na Ama na lubos na nagmamalasakit sa iyong kapakanan. Matututo kang magtiwala sa Kanyang kabutihan at soberanya, kahit na tila hindi tiyak ang hinaharap. Sa awit 121, isinulat ng salmista, ang aking tulong ay nagmumula sa Panginoon, ang may likha ng langit at lupa. Naway ang mga salitang ito ay maging iyong deklarasyon ng pananampalataya, ang iyong paalala na hindi ka nag-iisa at na ang iyong tulong at lakas ay nagmumula sa isang lumikha sa iyo. Hindi ilalagay ng Diyos ang bigat ng kanyang tawag sa iyo dahil ito ay masisira ka. Tutulungan kanyang isakatuparan ang bawat isa sa kanila. Kapag nahaharap sa kawalan ng katiyakan, tandaan na ang bawat hamon ay may potensyal para sa paglago at pag-renew. Magtiwala na ang isang banal na presensya ay gumagana, na ginagabayan ka sa hamog na ulap at gumagawa ng isang bagong landas kung saan tila walang posible. Ang mga hadlang na iyong nararanasan ay hindi mga hadlang, ngunit sa halip ay mga pagkakataon upang makabuo ng isang bagong direksyon at matuklasan ang iyong tunay na potensyal. Yakapin ang mga sandaling ito ng may pananampalataya at tapang, alam na bahagi ito ng isang mas malaking plano na humahantong sa iyo sa isang mas maliwanag na hinaharap. Maging bukas sa pagbabago at maniwala na ang Diyos ay nag-orkestra ng mga tao at mga kaganapan upang suportahan ka sa kabila ng kahirapan. Habang tinatahak mo ang paglalakbay na ito, humingi ng suporta at kumapit sa pag-asa. Sa tiyaga at pagtitiwala, ang landas bago ka ay magbabago sa isa sa mga bagong simula at malalim na layunin. Panatilihing matatag ang iyong pananampalataya, at makikita mo na ang isang nabago at magandang landas ay umuusbong para lamang sa iyo. Ang Diyos ay magpapadala sa iyo ng tulong. Padadalhan ka niya ng tulong mula sa itaas. Numero 5, bagong pinto ay nagbubukas para sa iyo. Sinabi ni Apostol Pablo, isang malaki at mabisang pinto ang bukas sa akin. Sino ang nagbukas nito? Diyos. Nasasabi ka kong sabihin sa iyo na ang parehong Diyos ang iyong Ama, at magbubukas siya ng mas malalaking pintuan para sa iyo kaysa sa iyong inaakala. Ang Diyos ay magbubukas ng mga bagong pinto at magsasara ng mga lumang pinto, gagabay sa iyo sa landas na kanyang binalak para sa iyo. Ang Diyos ay magbubukas ng mga landas sa iyong buhay na hindi mo inakala. Ang Diyos ay gumagawa ng paraan. Narinig mo na siguro yon, di ba?
Kapag pinabagsak ka ng buhay at inihagis ka sa sitwasyong iyon na tila katapusan mo, tandaan na laging gumagawa ng paraan ang Diyos. Kapag nalakbay mo na ang landas ng buhay at narating mo ang dulo ng daan, tandaan na ang Diyos ay palaging magbubukas ng daan para sa iyo. Iyon ang dahilan kung bakit, kahit na ikaw ay naliligaw o nalilito, ang Diyos ay gumagawa ng isang landas na magiging iba sa kung ano ang iyong nakita. Ang Diyos ang may akda ng iyong buhay, at dahil dito, Siya ay patuloy na nagsusulat ng mga bagong kwento at binubuksan ka sa mga bagong direksyon. Kung nagdadasal ka para sa isang pambihirang tagumpay at tila walang nangyayari, mayroon akong magandang balita para sa iyo. Malapit na ang iyong tagumpay at nagbubukas ang mga bagong pinto. Sa Pahayag 3:8, sinabi ng Diyos, "Inilagay ko sa harap mo ang isang bukas na pinto na hindi maisasara ng sinuman." Sa talatang ito, ipinapakita sa iyo ng Diyos na Siya ay palaging gumagawa, palaging nagbubukas ng mga bagong pintuan ng pagkakataon para sa iyo. Nagbubukas ang mga bagong pinto. Hindi mo kailangang matakot na dumaan sa kanila. Kumuha ng lukso ng pananampalataya. Kasama mo ang Diyos, ginagabayan ka sa bawat hakbang ng daan. Sa Isaias 43:19, sinabi ng Diyos, "Narito, ako'y gumagawa ng isang bagong bagay. Ngayon ay sumibol, hindi mo ba namamalayan? Gumagawa ako ng daan sa ilang at mga batis sa ilang." Namatay sana si Moises pagkatapos ng kapanganakan, dahil gumawa ang hari ng batas na patayin ang lahat ng lalaking ipinanganak sa lupain. Ngunit mahimalang binuksan ng Diyos ang isang bagong pinto para maligtas ang kanyang buhay. Si Moises ay iniwan ng kanyang ina sa pampang ng ilog, at nang ang prinsesa ng Ehipto ay pumunta upang maligo sa parehong ilog, nakita niya si Moises, at siya ay nakasumpong ng biyaya sa kanyang paningin. Alam na si Moises ay mula sa Israel, ginawa pa rin niya itong kanyang anak, at si Moises ay naging isang prinsipe sa Ehipto. Binuksan ng Diyos ang isang bagong pinto para kay Moises sa palasyo nang maisip ng ina na tapos na ito. Nasira ang mundo ni Ruth nang mamatay ang kanyang asawa. Isang batang balo, nag-iisa at naliligo, pakiramdam niya ay malabo ang kanyang kinabukasan. Ngunit may ibang plano ang Diyos. Pinili ni Ruth na bumalik sa Bethlehem kasama ang kanyang biyenang si Naomi, kung saan binuksan ng Diyos ang mga pintuan ng probisyon, proteksyon, at pagpapanumbalik para sa kanya. Nakilala ni Ruth si Boaz, isang mabait at makadiyos na lalaki na naging asawa niya at naglaan sa kanya. Sa pamamagitan ng kanilang pag-aasawa, si Ruth ay naging bahagi ng linya ng pamilya ni Haring David at, sa huli, si Jesu Kristo. Kinuha ng Diyos ang pagkawala ni Ruth sa isang magandang kwento ng pagtubos at pag-asa. Binuksan niya ang mga pintuan ng bagong buhay, bagong pag-ibig, at bagong layunin. Itinuturo sa atin ng kwento ni Ruth na kahit sa pinakamadilim nating sandali, gumagawa pa rin ang Diyos sa likod ng mga eksena na nagbubukas ng mga pintuan ng pagkakataon at pagpapala. Dapat tayong magtiwala, hanapin, at sundin siya kahit na hindi natin nakikita ang daan sa unahan. Ang Diyos ay gumagawa ng paraan at gagawa ng paraan para sa atin kahit na tila walang paraan. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, malalaman mo na may bagong pintuan na nagbubukas. Kahit na ikaw ay tinukso, ang Diyos ay nagbibigay ng paraan para malagpasan mo ito. Ang sabi sa 1 Corinthians 10:13, walang tuksong dumating sa inyo maliban sa karaniwan sa sangkatauhan. At ang Diyos ay tapat, hindi niya hahayaang tuksuhin kayo ng higit sa inyong makakaya. Ngunit kapag kayo ay tinukso, bibigyan din niya ng paraan upang mabatan niyo ito. Nangangako ang talatang ito sa Biblia na hindi ka hahayaan ng Diyos na harapin ang tukso na hindi mo kayang tiisin. Sa konteksto ng bukas na mga pintuan, nangangahulugan ito na kapag nahaharap sa tukso, ang Diyos ay magbibigay ng mga alternatibong landas o solusyon, mga pagkakataong makatakas o mapagtagumpayan ang hamon. Ang mga bukas na pinto na ito ay kung paano mo maiiwasang mahulog sa tukso o makahanap ng paraan upang mapangasiwaan ito ng epektibo. Tinitiyak ng talata na gaano man kahirap ang sitwasyon, laging available ang mga opsyon at suporta para tulungan kang i-navigate ito at manatiling matatag.
Ngayon alam mo na alam ng Diyos na kailangan mo ng isang bagong landas at inilalayag ka sa susunod na pinto. Ipinangako sa iyo ng Diyos na walang hamon o tukso ang mananaig sa iyo. Magbibigay ang Diyos ng paraan sa bawat sitwasyon, gagabay sa iyo na magbukas ng mga pinto at mga bagong pagkakataon. Sa kabila ng kawalan ng pag-asa na maaari mong maranasan, tandaan na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago at ang kanyang mga plano para sa iyo ay puno ng pag-asa at hinaharap. Sa pamamagitan ng pagyakap sa pag-ibig ng Diyos, titigil ka sa pag-aalala at taimtim na manalangin. Iniayon mo ang iyong sarili sa kanyang banal na layunin. Humingi ng patnubay ng Diyos upang matuklasan ang natatanging landas na ginawa niya para sa iyo. Ang Diyos ang pinakahuling gumagawa ng paraan, at siya ay laging gumagawa. Sa makatuwid, maaari kang magsimulang purihin ang Diyos na ang lahat ay gumagana ng maayos para sa iyo. Magtiwala sa kanyang oras at manatiling matatag sa pananampalataya. Alam na ang bawat hadlang na iyong kinakaharap ay isang pagkakataon para maihayag ang kanyang kapangyarihan. Habang sumusulong ka, panatilihin bukas ang iyong puso sa kanyang direksyon, at makikita mo na ang iyong landas, kahit na minsan ay hindi tiyak, ay ginagabayan ng kamay ng isang mapagmahal at may layunin na lumikha. Tandaan, ang mga paraan ng Diyos ay mahiwaga at ang kanyang oras ay perpekto. Ang pagtitiwala sa kanyang kabutihan at soberanya ay maaaring magdulot ng kaaliwan at pag-asa. Kaya panatilihin buhay ang iyong pag-asa sa Diyos at iwanan ang anumang pagtatangkang mag-alala sa iyong kalusugan, kasal, negosyo, pananalapi, o pamilya. May nakasara na bang pinto? Maaari at magbubukas siya ng mas malaki. Manalangin tayo. Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo ngayon na may pusong puno ng pag-asa at pagtitiwala. Alam ko na ikaw ang gumagawa ng paraan, ang may akda ng aking buhay, at ang isa na gumagabay sa akin sa landas na iyong binalak para sa akin. Panginoon, inaamin ko na kung minsan ay nawawalan ako ng katiyakan sa hinaharap, ngunit alam kong lagi kang gumagawa at nagbubukas ng mga bagong pintuan ng pagkakataon para sa akin. Nagtitiwala ako sa iyong kabutihan at soberanya, at alam ko na ang iyong mga plano para sa akin ay puno ng pag-asa at kinabukasan. Dalangin ko na tulungan mo akong huminto sa pag-aalala at magsimulang manalangin. Nais kong iayon ang aking sarili sa iyong banal na layunin at hanapin ang iyong patnubay sa pagtuklas sa natatanging landas na iyong ginawa para sa akin. Alam kong plano mo akong paunlarin, hindi saktan, at nagtitiwala ako sa iyong pagmamahal at pangangalaga sa akin. Panginoon, dalangin ko na buksan mo ang aking mga mata upang makita ang mga bagong pintuan na iyong binubuksan para sa akin. Tulungan akong tumalon sa pananampalataya at lumakad sa kanila, batid na ikaw ay kasama ko sa bawat hakbang ng daan. Dalangin kong patahimikin mo ang naggangalit na dagat at magsalita ng kapayapaan sa aking kaluluwa. Nagpapasalamat ako sa iyong mga pangako, Panginoon. Sinabi mo na hindi mo ako iiwan o pababayaan, at ako ay kumapit sa pangakong iyon. Sinabi mo na gagawa ka ng daan sa ilang at mga batis sa ilang, at nagtitiwala ako sa iyong kapangyarihan na gawin yon. Dalangin ko ang lakas at tapang na harapin ang mga pagsubok na darating. Tulungan mo akong magtiwala sa iyong kabutihan at soberanya, kahit na tila walang katiyakan ang hinaharap. Dalangin ko na i-renew mo ang aking lakas at pahintulutan akong pumailang lang sa mga pakpak tulad ng mga agila, tumakbo at hindi mapapagod, at lumakad at hindi manghihina. Dalangin ko ang iyong gabay at patnubay, Panginoon. Tulungan mo akong malaman ang iyong kalooban para sa aking buhay at sundan ang landas na inilagay mo sa harap ko. Dalangin ko na itutuwid mo ang aking landas at akayin ako kung saan ako dapat pumunta. Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyong pagmamahal at pag-aalaga sa akin. Alam kong lagi kang gumagawa ng paraan para sa akin, kahit na hindi ko ito nakikita. Nagtitiwala ako sa iyong panahon at plano, at alam kong dadalhin mo ako sa isang lugar ng kasaganaan at katuparan. Sa pangalan ni Jesus ako ay nananalangin, Amen. Sigurado akong na-inspire ka ng video na ito. Mangyaring mag-subscribe, mag-like, at ibahagi sa iyong mga kaibigan.